napakadaming tao ang ayaw na talagang magsaka, especially with yung mga bata ngayon dahil sa sobrang liit ng kinikita ng ating farmers. Hindi tulad sa ibang bansa, if you go to the United States, if you go to Japan, yung mga farmers, yan yung mga kumikita eh. Meron na po kayong mga ilang mga bills na na-file po sa Kongreso at isa po dito yung nakatutok sa food security, which is ito po yung isa sa mga pangunahing problema ngayon dito sa ating bansa. So sir, para lang sa kalaban ng ating mga kababayan, kumusta po yung food security natin ngayon sa kasalukuyang administrasyon, sir? Well, of course, maraming nakaka-apekto sa ating food security dahil tayo, while we were supposed to be an agricultural company, net importer tayo instead of maging exporter ng agricultural goods. Lahat kinaangkat natin. Alam naman natin, ang bigas, inaangkat natin. Ang sibuyas, ang inaangkat natin. Bawang, halos lahat na ng mga gulay, karamihan sa gulay, inaangkat natin lahat yan. So, napakalaki pa naman ang populasyon natin. So if it is stable, merong mga paghahanda na kailangan gawin. Kanina lang, napag-alaman ko, merong kakulangan sa manok. Ang manok ngayon is in low supply. So, that is something that kailangan pagandaan ng gobyerno. Kaya nga, nung nag-file ako ng House Bill, especially with regards to yung na may kinalaman din sa food security, yung ating mga food bank, kasi madaming mga pagkain na galing sa mga manufacturer, mga restaurant, that goes to waste, yung mga hindi nabenta na kinabukasan tinatapon na lang. Ang gusto natin is to be able to have a food bank na minamanage at nire-regulate ng gobyerno para matiyak na safe pa rin for consumption at maibigay natin doon sa mga ibang mga kababayan natin na nangangailangan. Prices naman, relatively, magpapasko, prices are still stable, mga bilihin, but meron lang unti-unting tumataas at meron rin mga produkto na kulang, kagaya nga ng manok at sinasabi ni Secretary Kiko Laurel, yung galunggong raw is in low supply, kaya mataas raw ang presyo rin ngayon. So isa sa mga nag-contribute or yung kumbaga parang dihado tayo dito sa ating food security, itong kumukonting bilang ng mga magsasaka kasi nga yung parang ang pinaka range ngayon ng mga magsasaka is nasa mga 40, 50 years old. So walang naiinggan yung mga kabataan na magpunta dito sa agriculture. Paano po natin to masusolusyonan yung problema na to, sir? That is the very sad state of the agricultural sector. Napakadaming tao ang ayaw na talagang magsaka, especially with yung mga bata ngayon dahil sa sobrang liit ng kinikita ng ating farmers. Hindi tulad sa ibang bansa, if you go to the United States, if you go to Japan, yung mga farmers, yan yung mga kumikita eh. Pero dito sa atin, ang mga kumikita lang, puro middleman. Ang masakit pa nito, kagaya ano yung problema natin sa bigas. Ang mga rice farmers natin, walang kapital. So during the planting season, mangungutang yan. Mangungutang para pambili ng binhi, pambili ng fertilizer at para dun sa sustenance ng kanilang pamilya during the planting season. Pagdating ng harvest season, ang gagawin naman, dahil wala naman silang pera para maipamil yung mga palay, sisingilin ngayon sila ng mga pinag-utangan nila na mga para makapagtanim sila. Yun yung mga traders usually, yun yung mga nangangapital eh. So babaratin ngayon yung mga palay. So walang kikitain yung farmers, tapos doon yung mga traders, sila yung magpapamil at sila yung magbebenta ng bigas at a higher price. Yan yung kaya nga lagi ko sinasabi, ang kailangan ng mga farmers natin, gaya ng mga rice farmers natin, rice mill, government should build more rice mills na nagagamit ng ating farmers. Subsidize na nila yung milling ng bigas para matanggal natin yung middleman. Kasi kawawa naman yung mga farmers natin. Ang ginagawang action lagi ng gobyerno natin, hindi, bibigyan natin ng ayuda. Pero ang kailangan nila,
is something that will sustain them eh. Let's help them. Kulang tayo ng cold storage para sa na magagamit ng mga farmers na yun, para sa mga gulay nila. Kulang tayo ng mga rice mill. Dapat kung gusto talagang tulungan ng gobyerno, yung mga magsasaka natin, dapat dyan tayo mag-concentrate. Imbis na ang priority nagiging lagi na lang bigayan ng pera. Inaabot directly pero wala rin para sa akin, hindi rin talaga magiging kasagutan ng problema ng ating farmers. Sa tingin niyo po ba, sir, nagkulang din po ba tayo pagdating po sa pag-educate sa ating mga kabataan pagdating nga dito sa pagpasok dito sa farming? Dapat bang mas palakasin pa natin ang ating information dissemination pagdating po dito sa farming, sir? Not only with farming, ako sadly ang napapansin ko, hindi lang kakulangan sa pag-educate ng ating kabataan with regards to farming, kakulangan sa edukasyon. Yan ang nagiging problema. Naalala ko dati-rate, our country, the Philippines, was the second most educated population in Asia. Pero ngayon, nasan tayo? Sa laylayan na tayo. Pangalawa na sa most uneducated yung mga Pilipino. You know, other countries, maraming bansa, kagaya ng Singapore, na wala naman natural resources, walang minahan. The only thing that they had was a good leader. A good leader that prioritized education dahil ang paniwala ni Lee Kuan Yew during that time. Pagka yung mga Singaporeans, mabigyan natin sila ng pagkakataon makapag-aral, they will be contributors to the growth of society. Magiging positive contributor sila. And true enough, ganun nangyari. Singaporeans are very educated people at lahat sila are now contributing to the betterment of Singapore. They're the ones driving the economy of Singapore. Pero tayo, habang tumatagal, napabayaan natin yung edukasyon. Napakadaming probinsya, nahihirapan yung mga estudyante pumasok dahil malalayo yung eskwelahan. Di ba? Yung quality of education natin, imbis na tumaas yung kalidad, napag-iwanan na ng mga ibang bansa. That's why we are in the situation that we're in now. And hopefully, makapag-refocus ang gobyerno. Ako, natutuwa ako dahil dun sa nangyaring mga kontrobersiya ng pag-allocate ng budget diyan sa mga flood control, sa mga ghost project, ngayon nagkaroon ng reaksyon doon sa amin sa Kongreso. Let's focus more on education. Kung meron kayong gustong pagawa natin eskwelahan. Yung pera, i-budget natin, tasan natin yung sweldo ng mga teachers. Now, there is more focus in education. Nabanggit na ito ni Secretary Angara, I believe, nung nag-deliberation, dahil nagulat siya, mas malaki pa yung budget na ibinigay sa kanya ngayon kesa dun sa hiningi niya. And I just hope that this money, these new allocations, improved allocations for the DepEd would be used not only to build more school buildings, pero to enhance the quality of education by providing better pay to teachers, by retraining our teachers para naman mag-benepisyo sa mga estudyante natin.